mga pinakamapanganib na bubuyog sa buong mundo. Pinoy's World TV. Hihihihi. Number 12. Sweat bees. Hindi sila mukhang nakakatakot. Kadalasan maliit, minsan metallic green at parang ordinaryong insekto lang sa garden. Tinawag silang sweat bees dahil naa-attract sila sa pawis ng tao, lalo na sa asin at moisture. Hindi sila agresibo at kadalasan mild lang ang sting nila. Pero bakit sila kasama sa listahan? Dahil ang tunay na panganib sa bubuyog ay hindi laging laki ng katawan. Minsan, allergy ang kalaban. May mga tao na kahit isang sting lang pwedeng magkaroon ng matinding pamamaga, hirap sa paghinga o anaphylaxis. Sa Pilipinas, marami tayong maliit na wild bees na madalas napapagkamalang langaw o maliit na putakti. Kaya kapag may tumapo sa pawis mo habang nasa bukid, garden o bundok, huwag pampasin agad. Dahan-dahan itaboy. Minsan, ang maliit na galaw ang nakakaiwas sa malaking problema. Number 11. Leaf cutter bees. Sila yung mga bubuyog na parang kinugupit na bilog na piraso ng dahon. Hindi nila kinakain ang dahon. Ginagamit nila itong materyales sa paggawa ng nest. Karaniwan, peaceful sila at hindi umaatake kung hindi hinahawakan. Meron may stinger ang female leafcutter bee at kapag naipit sa damit, kamay o sapatos, pwede itong tumusok bilang depensa. Hindi ito kasing laki ng honeybee sting pero para sa allergic, delikado pa rin. Interesting fact, isa sila sa pinaka-efficient pollinators. Sa ibang bansa, ginagamit pa sila pagpopollinate ng alfalfa at iba pang crops. Kaya kahit kasama sila sa dangerous list, hindi ibig sabihin dapat silang patayin. Ang lesson, huwag galawin ang bee hotel, putas na kahoy o hollow stems kung hindi sigurado kung may nest ng bubuyog sa loob. Number 10. Carpenter bees. Ito yung malaki, maitim, minsan may bluish o violet shine sa pakpak at madalas makikita malapit sa kahoy, poste, lumang bahay o puno. Sa Pilipinas, may mga carpenter bees na talagang common sa paligid ng bahay at garden. May documented species pa ng Psilocopa sa Philippine fauna. Tinawag silang carpenter bees dahil bumubuta sila sa kahoy para gumawa ng tunnel nest. Ang male carpenter bee ay walang stinger, pero madalas siya ang mukhang matapang dahil lumilipad-lipad sa harap mo na parang nanghahamon. Ang female naman ang may sting, pero bihira itong manakit kung hindi hinahawakan o naiipit. Danger level, hindi sila swarm attacker tulad ng honeybees, pero dahil malaki ang katawan, mas intimidating at mas masakit ang sting nito. Kaya kung may malaking itim na bubuyog sa kisame o kahoy, huwag tutusukin at bubutasin. Baka bahay na pala yun ng carpenter bee. Number 9. Bumblebees. Mukha silang cube, bilugan, mabalahibo at parang maliit na lumilipad na teddy bear. Pero wag magpapalin lang sa itsura. Ang bumblebee ay may kakayahang tumusok ng higit sa isang beses. Dahil hindi tulad ng honeybee, hindi laging naiiwan ang stinger nito sa balat. Hindi sila karaniwan sa mainit na lowland areas tulad ng karamihan sa Pilipinas dahil mas common sila sa temperate regions at ibang highland ecosystems. Pero sa mundo, mahalaga sila sa pollination, lalo na sa tomatoes at greenhouse crops. Ang danger nila ay nasa nest defense. Kapag naistorbo ang underground nest o clump ng damo kung saan sila nakatira, pwede silang lumabas at umatake. Hindi sila kasing dami ng honeybee colony, pero sapat ang ilang sting para magdulot ng matitinding allergic reaction sa sensitibong tao. Number 8. Dwarf honeybees. Maliit sila kumpara sa karaniwang honeybee pero huwag nating maliitin. Gumagawa sila ng exposed combs sa sanga, bushes at mababang lugar kung minsan.
May Philippine connection ito dahil ang black dwarf honeybee, Apis andreniformis at iba pang apis species ay inuugnay sa Southeast Asia at Philippine bee diversity. Maliit man ang colony, may defensive workers pa rin sila. Ang panganib dito ay aksidente. Dahil maliit at minsan nakatago sa dahon o sanga, pwedeng maistorbo habang nagpuputol ng halaman, namimitas o naglilinis ng bakuran. Kapag isang maliit na pugad ang naalog, sabay-sabay silang lalabas para depensahan ng comb. Hindi sila top killer bees pero ang lesson dito, kahit maliit na pugad, seryosohin natin. Sa mga probinsya, kapag may hanging comb sa mababang sanga, huwag lapitan ng bata, aso o manok. Number 7. Asian honeybee. Ito'y native sa Southeast Asia at East Asia. Mas maliit ito kaysa European honeybee pero napakatalino at mahusay makipaglaban sa predators tulad ng hornets. May defense behavior sila na tinatawag na heat balling kung saan maraming beses or maraming bees ang pumapalibot sa kalaban at pinapainit ito gamit ang vibration ng kanilang katawan. Sa Pilipinas, ang Apis cerana ay isa sa kilalang honeybees na may koneksyon sa local beekeeping at wild colonies. Hindi sila karaniwang agresibo kung nagfo-forage lang sa bulaklak. Pero ibang usapan kapag pugad ang inaistorbo. Kapag may colony sa hollow tree, wall cavity, bubong o lumang structure, pwedeng maging delikado ang paggalaw dito. Ang isang sting ay masakit. Maraming sting emergency na. At kung allergic ang tao, kahit isa lang seryosong-seryoso na at pwedeng ikamatay ng isang tao. Number 6. European or Western honeybee. Ito ang pinakakilalang honeybee sa mundo at widely used sa beekeeping. Kung honey jar ang usapan, madalas ito ang bida. Pero bakit mapanganib? Dahil sa dami ng encounters ng tao sa species na ito. Diyos ko po, kahit hindi itong pinaka-agresibo, ito ang isa sa pinaka-common na bubuyog malapit sa farms, orchards, gardens, apiaries. Ang danger ay mula sa stings, mass disturbance at allergy. Kapag ang isang honeybee ang tumusok, kadalasan ay iwan ng stinger sa balat at namamatay ng bee. Pero ang venom sac ay pwedeng patuloy na mag-pump ng venom for a short time. Kaya dapat alisin agad ang stinger by scraping it at hindi pisilin ha. Sa Pilipinas, may beekeeping din gamit ang Apis mellifera. Kaya kung may apiary sa lugar, respetong kailangan. Huwag maingay, huwag mag-vibrate ng pugad at huwag lumapit na may matapang na pabango. Number 5. Apis nigrosincta. Isa ito ang honeybee species na matatagpuan sa bahagi ng Southeast Asia, lalo na sa areas near Sulawesi at kalapit na rehiyon. Bakit ito interesting? Dahil pinsan siya ng Asian honeybee at kabilang sa cavity nesting honeybees. Ibig sabihin, pwede itong manirahan sa hollow spaces tulad ng puno at iba pang protected cavities. Kapag ang pugad nasa lugar na malapit sa tao, doon nagsisimula ang risk. Hindi ito kilala bilang worldwide killer bee pero tulad ng ibang honeybees, collective defense ang lakas nito. Hindi mo kailangan matakot sa isang foraging bee sa bulaklak. Ang dapat iwasan, yung pugad. Number 4. Himalayan giant honeybee. Isa ito sa pinakamalaking honeybees sa mundo at kilala sa mataas na cliff nests sa Himalayas. Ito ang bubuyog na madalas kumonekta sa mud honey harvesting sa Nepal, kung saan ang honey pwede magkaroon ng compounds mula sa rhododendron nectar. Ang mga honey hunters doon umaakyat sa bangin gamit ang rope ladders habang libu-libong bees ang lumilipad sa paligid. Dangerous ito dahil sa sting at pati na rin sa environment. Cliff, usok, taas at defensive bees. Isang maling galaw mo, doble ang panganib.
Kung ang ordinaryong honey harvesting ay risky na, paano pa kung nasa gilid ka ng bangin habang may giant bee sa mukha mo? Wala nito sa Pilipinas guys, pero may lesson pa rin para sa atin. Ang wild honey hunting ay hindi basta adventure content. Sa mga probinsya natin, may kumukuha ng wild honey at dapat may respeto sa bees at proper safety. Number 3. Giant Honey Bee. Ito ang isa sa pinaka-importanting Philippine connection sa listahan. Kilala rin ito bilang pukyutan o wild honey bee sa ilang lugar. Malalaki sila, exposed ang comb at madalas gumagawa ng pugad sa matataas na puno, cliff o minsan sa buildings. Ang Apis dorsata ay hindi domesticated tulad ng boxed honeybees. Wild sila at kapag naistorbo ang malalaking colony, pwedeng maging extremely defensive. Dahil exposed ang pugad, kailangan nila maging matapang sa depensa laban sa birds, mammals at mga tao. Sa ilang bahagi ng Asia, kilala ang honey hunting ng giant honeybee. Pero kung walang training, protective gear at tamang timing, super delikado nito. Isang malaking colony ang pwedeng maglabas ng napakaraming defenders. Sa Pilipinas, mahalaga silang pollinator pero dahil sa deforestation at takot ng tao, naapektuhan din ang populations nila. Kaya ang tamang approach, huwag sirain agad. Kung delikado ang location, tumawag ng marunong mag-handle. And at number 2, African honeybee. Ito ang isa sa parent line ng mas kilalang Africanized honeybee. Sa natural na environment ito sa Africa, naging highly defensive ito dahil maraming predators tulad ng honey badgers at iba pang animals na nangunguha ng honey at brood. Mas mabilis silang mag-react sa disturbance. Mas maraming workers ang pwedeng sumali sa defense at mas seryoso ang pursuit kumpara sa gentle na honeybee strains. Hindi ibig sabihin lagi silang umaatake guys. Pero kapag pugad ang na-threaten, intense ang response nito. Sa Africa, bahagi sila ng ecosystem at beekeeping culture. Pero para sa taong hindi sanay sa wild colony, ay hindi dapat lapitan nito. Kapag may narinig kang malakas na buzzing mula sa butas ng puno, bato o wall cavity, ay umatras ka agad ng dahan-dahan. Wala itong bilang natural bee sa Pilipinas, pero ang lesson, ang ugali ng bee colony ay nakadepende sa genetics, environment at level of disturbance. And at number 1, Africanized honeybee. Mas kilala sa media bilang killer bee, pero linawin natin, hindi sila mas makamandag kaysa ordinaryong honeybee. Ang tunay na dahilan kung bakit sila ang pinakamapanganib yung behavior. Africanized honeybees are hybrids na nagmula sa African at European honeybees. Mas defensive sila, mas mabilis matrigger, mas marami ang sumasali sa attack at mas malayo ang pwede nilang habulin ang threat. Kapag isang tao, alagang hayop o livestock ay hindi agad nakalayo, ay pwedeng umabot sa napakaraming stings. Dito pumapasok ang peligro ng mass envenomation. Kahit hindi allergic ang tao, kapag daan-daan o libu-libong sting ang natanggap, pwedeng maapektuhan ng kidney, muscles, heart at breathing. At kung allergic pa, mas mabilis maging emergency. Pero good news, hindi sila established sa Pilipinas pa. Merong ibang balita na nandito na nga sila. Pero ang importanteng malaman, ang story nila dahil warning ito sa tamang pag-import, pag-aalaga at pag-manage ng bees. Isang maling paghawak sa species na may aggressive traits pwedeng magkaroon ng long-term effect sa buong ecosystem. At yan guys, ang bubuyog na napaka at pinakadelikado sa buong mundo. Meron talaga sa Pilipinas, Ang bubuyog ay hindi kaaway. Sila ay pollinators, honeymakers at malaking bahagi ng buhay ng tao. Pero kapag ang pugad naistorbo, kapag mali ang paglapit o kapag allergic ang tao, ang maliliit na bubuyog pwede maging malaking panganib. Kaya kung nagustuhan nyo po ang ating video for today, please comment,
like, share, at subscribe na sa ating munting channel. Kasi may Pinoy dyan, may Pinoy doon, may Pinoy dito. At syempre, may Pinoy's World TV. Mag-subscribe, like, share, and comment na lang ha. Goodbye guys!